guys, in this video, magkakaroon lang ako ng panibagong update dito kay Benny Loan Up, which is existing loan up na ito na nagkaroon siya ng bagong update this March 2025 lang. At hindi ko alam kung ano ang update niya, kung maganda ba yung update niya, kung nakakatuwa or nakakatulong na ba yung update niya. Last 6 months ago, nagkaroon ako ng application dito kay Benny Loan Up. Meron akong approved amount dito pero hindi ko siya kinash loan kasi hindi ko nagugustuhan naman talaga yung kanilang mga fees and charges. Masyado siyang mataas for me. Kaya this time, binalikan ko siya kasi ito rin yung isa sa mga demand din ng iba kong mga viewer regarding Benny. Well, since nagkaroon siya ng bagong update this year 2025 lang, so deserve nating malaman kung ano yon, kung makakatulong na ba siya sa atin this time, kung talaga bang nagbago siya. Well, FYI, ito si Benny Loan Up po is in and out sa Play Store din to before, and actually bago na rin talaga yung mukha niya or bago na rin yung logo niya. Hindi naman ganito yung logo niya dati. Pero sa application ko before is parang wala din namang nagbago. Pero let's see this time kung meron siyang pagbabago or maganda ba yung kanyang pagbabago ngayon. Well, itong si Benny Online Loan Up po is nakalagay dito, offered by Milaki Trading Corporation po. Pero still po, sa katotohanan talaga niyan, under pa din po siya kay Wing of Integrity Lending Corporation, which is nasa active list po siya ng SEC website. Still po, license to operate pa din po siya. So dahil wala na akong account dito kay Benny, dinownload ko po ulit siya. Magkakaroon nga po ako dito ng application. So open po natin yung app, and then dito, we need to agree this notice po na their privacy notice. So kailangan daw natin i-permit to. Kasi kapag hindi po natin ginawa yun, hindi ko po mapapasok yung app. So click lang natin tong agree. Well, here po, doon po sa promotion ads niya sa Play Store at saka even sa mga SOCMED niya, nag-offer daw siya ng up to 30,000 pesos. Pero kapag new applicants or new user ka at or new ka dito sa kanilang loan up, is meron silang i-offer po na loan amount na 12,000 pesos. So, nakalagay dito, safe unsecured loan. Hindi ko alam kung ano itong unsecured loan sa sinasabi niya. So, unsecured ano. So, anyway, so click lang natin itong instantly apply. Here po, we need to provide our mobile phone number, and then after that, as usual, we need to send the verification code, and then i-enter po natin dito. Then after that, continue lang po tayo. Then after the verification code po, nagre-require po sila ng password. So, 6 numbers lang po yung nire-require nila, which is very unsecured din. Unsecured and very weak kasi kahit 1 number lang na magkakaparehas is magpaproceed siya. So, unsecured yung ganun. So, anyways, continue pa rin tayo after that. And then here po, we need to provide our identity information here. So, ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. So, unfortunately po, wala silang national ID dito at wala rin silang mga PhilHealth. So, limited lang po yung kanilang mga IDs dito. Pero I think meron din naman tayo nito kasi may mga voters ID naman or other ID. So, kapag nakapili na po tayo ng ID, i-enter po natin yung ating ID number, and then sa baba nun is our birthday, gender, and of course, our name na nakalagay sa ID. And then, kapag na-provide natin yan, next lang tayo. Which is here po, is nagre-require po sila ng ating personal information. Under po ng personal information po is our marital status, our education, our residential addresses po. And then, we need to input also our email, our second phone number, and then yung ating social account daw. Under po ng ating social account is our Facebook daw, Viber, WhatsApp, and Skype. So, pipili lang naman tayo ng isa dito, pero utang na loob, huwag kayong pumili ng Facebook. So, okay na siguro si Viber kasi number lang siya, or okay na si WhatsApp or si Skype. Kayo nang bahalang dumiskarte dito. But for me, I choose Skype. So, after filling up, the personal information po is the work information naman. So, here po, I think kahit wala kang work, kailangan mo mag-provide ng company name kasi wala naman nakalagay dito na occupation or employment status. So, nilagay ko lang dito is none kasi wala naman. And then, fill-upan lang po natin yung mga required nila dito kasi kapag hindi kasi natin pinilaban, hindi naman tayo makakapag-proceed. So, kayo na pong bahala dito sa portion na ito, followed by our contact information. So, dito po actually nanghihingi sila ng 5. Pero yung dalawa doon is optional naman. So, of course, kapag optional yung contact reference, sino ba namang mag-fill up dyan, diba? So, yung 3 lang yung fill upan ko. And then, magdadirect po siya sa ating phone book list, kaya we must be ready. So, hindi siya manually fill up. So, kapag na-provide na po natin itong mga character reference na ito, next po tayo, which is, nagre-require sila ng ating facial recognition. So, selfie lang tayo dito. And then, together, we need to upload our photo ID, front ID lang po. And then, right after that po, meron na po silang mga product listing dito. Ito na po yung mga offers po nila. So, napakadami po nito, A hanggang
Shopee. Ang dami nating pagpipilian dito na meron daw silang offer na pare-parehas lang naman. 3,500 to 15,000 pesos. So, pipili lang ako ng isa dito. So, click ko lang po itong evaluation ng Benny A. Kasi guys, pare-parehas lang talaga ng offers tong mga to. So, Benny A, let's see kung merong magandang offer siya sa atin. Tingnan natin. So, click lang natin tong evaluation ni Benny A. And then, wait lang natin for a seconds. And then, magre-reflect agad dyan na pwede na tayong mag-apply. So, meron na akong approved offer dito na 4,000 pesos. So, click lang natin tong apply. And then, buti na lang, no, hindi siya auto-disbursement kasi pinakita niya yung loan summary niya, yung loan details niya, which is gustong-gusto natin makita to bago tayo makapag-loan dito. Well, here po, medyo bumaba yung loan offer niya this time sa akin na kasi sa previous application ko sa kanila is 5,000 po yung offer niya. But anyways, nakalagay dito, 30 days to pay daw siya or 1 month to pay. So, yung marireceive ko na lang daw sa 4,000 na loan offer ko is 2,800 pesos. Grabe naman. Meron siyang total fee sa akin na ibabawas na 1,200 pesos. Meron akong installment due of 3 terms. So, every 10 days is magbabayad ako dito. Kaya pala siya nag-total ng 30 days to pay or 1 month to pay. Pero sa katotohanan yan, hinati yon sa 3. Every 10 days is magbabayad ako. First installment due ko po is 3,200 pesos, which is kota na rin sila dito sa first installment ko, nabawing-bawi na rin sila dito. Kasi ang marireceive ko na lang 2,800 eh. And then sa second installment term ko is 760 and then third installment due ko is 40 pesos. So lumalabas po na yung total fees niya sa akin or yung binabawas niya sa akin is 30% of the loan amount. Then every 10 days is magbabayad tayo dito. Itong 30% po na ito is sa kabuuan na to for 30 days to pay or 1 month to pay. So, papayag ka ba na for 1 month, 30% yung binabawas nila or kinukuha nila sa atin? And then, papayag ka ba na sa 4,000 na offer mo, 2,800 na lang yung marireceive mo? Ngayon, kung papayag ka, then i-go mo. Ngayon, sa case ko, ayoko yung ganito na medyo luging-lugi tayo dito. Buti sana kung ito ay buong matatanggap. So, siguro pwede pa yun, no? Pero mabigat eh. One time nilang binabawas agad sa atin. And then, ang bilis lang kasi ng 10 days, guys. Well, here po, if ever gusto nyo siyang itry. So, ito nga pala yung withdrawal channel niya. So, wala siyang mga bank accounts na hinihingi dito. Commonly is e-wallet lang talaga and then remittances po. Pero ako kasi, guys, hindi ko siya i-grab. Hindi ko siya itatry kasi nga masyadong malaki. Malaki talaga yung binabawas. Hindi ko gusto yung ganito na sobrang loan shark naman. Sa akin lang to, ha. Wala naman akong magagawa kung gusto nyo pa rin siyang itry. At least, nabigyan ko kayo ng heads up. Naging aware kayo kay Benny Loan of this year 2025 kasi ito nga yung bagong update niya. It's up to you pa din kung i-grab nyo siya. So far naman, wala naman siyang hinihing income proof or income documents, no? So, kahit student, unemployed, housewife, or no work ka pa, is ma-offeran ka dito kasi hindi naman sila nagre-require ng employment status eh. Well, sa bagong update niya, this year 2025, honestly lang, wala po talagang nagbago. Yun pa din at yun pa din yun. Yun pa din itong loan up na I don't know kung ano yung nagiging update nila, baka doon sa mga loan agreement nila or privacy policy nila kasi hindi naman natin mababasa lahat yun, diba? Pero in terms of their cash, loan amount or interest rate, wala pong nagbago. Ganun at ganun pa rin po si Benny dati hanggang ngayon. Well, ang take ko lang dito kay Benny Loan Up, pag-isipan yung mabuti ha, kasi based din kasi sa mga reviews nito, maraming rumored tong si Benny Loan Up na talagang nagpo-practice sila ng unfair debt collections, like nanghaharass daw po talaga sila. And kaya nga, diba, pa in and out ito sa Play Store. I hope naman, Benny, no, you can change for the better. I hope naman kay Benny na kung mag-update man lang siya, no, i-update naman niya yung mga interest rates niya. Dapat makatarungan naman kung gusto talaga niyang maging legal sa mga tao. Well, again, hindi ko sinisiraan tong loan up na ito, no. Nag-a-assess lang ako based din sa experience ko at hindi pwede kasi na titingnan ko lang siya, i-review ko lang siya based sa mga viewers. Kaya, diba, sinusubukan ko talaga mag-apply dito at kapag nagustuhan ko yung loan amount, alam nyo yan, kinakash loan ko talaga yan kahit di ko pa kailangan for your sake. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!